Dito naman ang kailangan namin gawin mga dre, magpapala rin ng snow, tapos mag-aasin, lalo na kung may kalamigan. Kasi nga takbo-takbo pa rin dito yung mga bata. Kahit ganitong malamig yung weather, kahit nag-i-snow, dito pa rin sila naglalaro sa labas. May mga oras pa rin na dapat may activity sila sa labas ng school. At gagawa pala sila ng ano dyan mga dre, no? Ng ice skating rink. Hindi ko lang alam kung kailan, pero yun yung plano nilang gawin dyan. Good morning o good evening? Hulaan nyo. Good morning yan mga Andre, no? Alas 7 pasado, 7:15 ng umaga. Pero madilim pa dahil ano ngayon, rainy season mga Andre, no? Parastik na yan, biglang naging tag-ulan dito eh. Dapat, ano yan mga Andre, no? Dapat ano tawag dyan? Winter. Pero okay na yan kaysa sobrang lamig at madaming snow. Very much welcome ang ulan mga Andre, no? Hanggang bukas daw to eh. Hanggang bukas ng tanghali o hapon. Manakanakang pag-ulan. Kala ko, swerte na ako kanina kasi ang lapit lang na pagparkingan ko. Yung pala, hindi pwede mag-park ngayon dito. Hi, good morning. Hindi pala pwede mag-park ngayon dito. Yun nga, no, may sign pala nakalagay. Hindi ko nabasa, mga Dre, no. 92, sana na naman, mga Dre, 92. Illegal parking. Walas, teka. Sumakit ulo ko, wala akong parking lot. Baka doon na naman ako sa taas ng bundok, mga Dre, no. Sa taas ng bundok. Pakita ko sa inyo yung no parking, mga Dre, ha. Ayan mga Dre, no parking 7 AM to 7 PM. Buti na lang yung isang teacher alam niya dito ako nagpa-park, na-warningan niya ako. Kung hindi, abono. Okay, lipat tayo. Tingnan nga natin. Pwede na mga Dre, no? Baka mabawal lang tayo eh, blocking the entryway eh. Pwede naman, no? Wala na tayo pambiling steak mga Dre. Tuluyang natuyo ang balon. Ang balon ng gastusin. Paano bang nangyayari? Parang ginagawa ko na to for 3 months. 3 months na akong magka-carnivore mga Dre, no? Long enough para maging kampante ako na makalimutan ko kung ano yung pakiramdam ko bago ako mag-carnivore mga Dre, no? Yung masakit yung mga joints ko, parang yung ganitong pakiramdam na nararamdaman ko is parang eto na yung normal na pakiramdam ko mga Dre, no? Nakalimutan ko na yung mga sakit, mga hinagpis ng aking katawan, yung ganun. Kaya ngayon parang andaling bumalik sa dating gawi ng pagkain, diba? Tapos sabi pa nila sobrang payat ko na daw mga Dre, no? Sabi ko hindi naman, para sa akin hindi naman. Siguro yung mukha ko ang payat na, 'di ba? Akala nyo manipis na yung mukha ko, pero hindi, ganun pa rin. Every now and then mga Dre, no? Siguro kakain ako ng mga nakasanayan kong pagkain. Ano lang, less junk food na lang mga Dre, no? Yun lang siguro, try to avoid as much as possible, diba? Kamote, yan, sarap. Parang masarap sa kamote yung medyo matigas-tigas pa. Hindi yung mushy. Tsaka
kamuting kahoy, no? Naku po, sasawsaw mo sa asukal na pula. Naku po, inak. Kape. Alas 4. Kaya ng dati mga dre, hindi pa tayo uuwi dahil may tinatapos pa akong part-time para sa Pasko. Para sa pamasko mga dre, no? Para sa Pasko ko pala. Hindi para sa Pasko ng kung sino-sino, kundi para sa Pasko ko. Akin muna. This time ako muna mga dre, no? Panggastos para sa Pasko. Kaya kailangan matapos ko to mga dre, no? Next week, last week na ng trabaho namin yung mga dre, no? Tapos pahinga kami nun. Mahaba-habang pahinga. At yahoo yun mga dre, no? Malalaman kung anong gagawin ko sa mahaba-habang bakasyon na yun. At comment mga dre, no? May nabasa tayong comment na nagsasabi, mangilan-ngilan na nagsasabi na ang Canada daw ngayon ay hindi na immigrant friendly mga dre, no? Kasi nga sa nangyayaring mga pinatupad ni Canada na paghihigpit kahit pa sa mga TFW, lalo na sa mga estudyante, kaya sinasabi nila ngayon na wala na, pangit na sa Canada. Kumbaga hindi na sila welcoming katulad ng dati. At totoo naman yan mga dre, no? Kasi nga siguro naman narinig nyo na sa mga lumabas na balita yung mga paghihigpit na ginawa ni Canada para nang sa ganun talagang mapigilan yung pagpasok ng mga immigrants dito sa Canada mga dre, no? Kasi nga lumala yung sitwasyon dito mga dre, no? Mahirap na maghanap ng trabaho, ang mahal ng housing, yung mga public services apektado, 'di ba? Yung ospital, yung eskwelahan. So, hindi mo rin masisi si Canada mga dre, no? Pero wag ka, nung 2019, I think Canada was ranked sa ano yan mga dre, no? Sa buong mundo. Canada yung parang number 1 na welcoming pagdating sa mga immigrants. 'Di ba? Ngayon na lang nabago yan kasi nga kumbaga napansin nila dahil ang daming naapektuhan mga dre, no? Hindi lang yung mga tao rito, kundi yung mga gusto pang pumunta rito. 'Di ba? I mean, maraming nagsasabi mga dre, no, na nagpunta sila rito dahil naghahanap sila ng magandang buhay. Pero ang nangyari nung nakarating sila sa Canada, bukod sa walang murang housing, ang hirap pang maghanap ng stable na job. 'Di ba? Imagine kung pupunta ka sa Canada, 'di ba? Bago ka pa lang pupunta sa Canada, yung pangarap mo na akala mo dito matutupad yung mga pinapangarap mong buhay, 'di ba? Dito magiging maganda yung buhay mo. Tapos biglang yun nga, wala kang mahanap ng murang bahay, wala kang makuhang stable na trabaho. So, 'di ba? Sayang lang yung effort mo makapunta rito. Sayang lang yung pagsasakripisyo mo ng maraming bagay. Pagpunta mo rito ganun din pala, mas maghihirap ka pa, 'di ba? Yan ang mga dre, no, naging katotohanan ng ibang mga bagong pumunta rito sa Canada, mga bagong dumating na nagbenta, nagsangla ng mga ari-arian nila. Tapos pagdating dito, doon nila na-realize na parang ang hirap na ng buhay dito, 'di ba? Yung iba nagsisisi pa nga kasi talagang nabaon sa utang only to end up sa sitwasyon na hindi nila alam kung paano nila maisasalba yung kinabukasan nila, 'di ba? Dahil nga biglang katulad niyan yung mga estudyante ngayon, 'di ba? Binalik na yung trabaho nila, yung oras ng trabaho nila binawasan na. Yung mga bumisita dito mga dre, no, na biglang pinutol yung yung pag-a-apply ng work permit inside Canada. Ang dami niyan nila, 'di ba? I mean, pansamantala lang yan mga dre, no? Alam ng Canada kung gaano kalaki yung contribution ng mga immigrant dito sa Canada, 'di ba? Kung gaano kalaki yung naitutulong ng taxes na binibigay natin sa kanila. Kaya, 'di ba? Siguro sa ngayon hinahanap lang nila yung balance para maging sapat yung infrastructure para masuportahan
yung mga migrants na tatanggapin pa nila, 'di ba? Para ano, para sa lahat, maging happy yung lahat. Kasi alam naman gobyerno lang yung happy, 'di ba? Kung walang nang kuha ng tax eh. Tapos tayo, alam niyo 'yun? Kumbaga, wala tayong makuhang maayos o murang pabahay. Punta ka sa ospital eh, ilang oras yung aantayin mo, kahit pa sabihing emergency, 'di ba? Mag-aantay ka ng napakatagal. So I think mga dreno, kumbaga maintindihan nyo, tama lang na maintindihan sana na ginagawa to ni Canada hindi lang para sa mga taong nandito, kundi para mas maging maganda rin yung experience ng mga darating pa, 'di ba? Siguro sa ngayon selfish, 'di ba? Selfish si Canada kasi nga selfish, naging pabaya kasi nga 'di ba, yung paglobo ng populasyon ni Canada eh talagang sabi nga nila unprecedented mga dreno, dahil ang laki ng itinaas, parang in 3 years time mga dreno halos na doble raw yung ano, yung populasyon ng mga immigrants. Kaya biglang nahirapang suportahan ng infrastructure ng Canada. Sa ngayon hindi welcoming si Canada mga dreno, pero pasasaan ba, 'di ba? Kumbaga umiikot lang naman daw 'yan eh. Sabi rin ng mga matatagal na rito, sabi rin ng ibang immigration consultant na ganyan din naman eh, dati pa eh, 'di ba? Kumbaga 10 years ago nangyari na 'yan, 5 years ago nangyari na 'yan. So sobra yung napapasok nilang mga immigrant dito. Tapos mag-a-adjust sila. Ngayon pag dumami na uli yung trabaho at kinulang na sa manggagawa, mag-o-open uli sila. Laging ganun mga dreno. Kumbaga, syempre wala namang perpektong ano eh, 'di ba? Wala namang perpektong paggobyerno eh. Pero ganun pa man mga dreno, darating din yung ano. Darating uli yung time. Siguro pagtapos ng eleksyon. 'Di ba? Baka kahit paano 'yan, unti-unti uli magluwag sila. Welcoming pa naman rin siya, kaya lang talagang salang-sala na sa ngayon mga dreno. Si ano kaya nangyari kay kay Alwin, no? Sana lumabas yung ano niya, yung work permit niya. Alwin and Emma mga dreno. Kasi sabi ni Alwin, kumbaga na-refuse yata yung work permit niya. Dito na ba ako? Dito na ba ako? Part-time na naman mga dreno. Nakakapanghinayang lang sa iba kasi nga kumbaga especially kung nandito na sila sa loob ng Canada, 'di ba? Konting push na lang sana magiging PR na, kaya lang inabot talaga ng ano ng adjustment eh. Pero sa totoo lang mga dreno, hindi ako naniniwala na magmumura pa yung mga bahay, yung upa ng bahay, 'di ba? Hindi ko rin alam kung paano makakasabay yung sweldo sa upa ng bahay. Kasi sa totoo lang po, may mga upa ng bahay ngayon na kung saan halos isang sweldo na ng tao yung presyo mga dreno, yung halaga ng bahay. Kaya ganoon na po siya ganoon na siya kamahal, at talaga namang hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin, 'di ba? Kung may sinusuportahan ka sa Pilipinas, ibang usapan pa 'yon, 'di ba? Kung may mga bayarin din kayo nito gaya ng sasakyan, 'di ba? Anyway, yan po yung mga mga dreno, yung mga bills na kung saan hindi nasasama sa kwenta ng mga taong minsan nanonood lang mga dreno at hindi nararanasan kung ano bang klaseng buhay meron dito 'di ba? Sasabihin nila ang dami mong racket, ang dami mong trabaho, pero nagrereklamo kayo, hirap na hirap pa rin kayo. It will take some time mga dreno. Mag-open uli si Canada para sa mga katanggap-tanggap para sa mga qualified na mga tao mga dreno. Actually sa mga nakalipas na panahon, 'di ba, sobrang luwag niya na kung saan naabuso nga yung immigration niya 'di ba? Ganun siya ka-lenient, ganun siya kaluwag, to the point na ngayon akala mo nasakop na yung Brampton. Sa Toronto, 'di ba? Pambira.
Kaya ayoko magpipintura ng kisame. Yan o. Pintura yung mukha ako, pambira ako. Ngayon ang mahirap pa. Dahil magpipintura ka ng kisame. Tapos na ako dito, babalik na lang uli ako. Ano ba nangyari rito? Nilagyan ko ng silicone kahapon. Wala, stick. Transparent pala yung nakuha ko. Ano ba yun? Transparent! Ano bang nangyari? Anyway, konti na lang gagawin ko rito mga dreno. Tapos na ako magpintura dito sa may kisame niya. Ito, tapos na tong kwarto na to. Lahat-lahat. Okay na yan mga dreno. Yung isang kwarto, ganun din. Konting-konti na lang mga dreno. Yung silicone, pambira, transparent. Kasi nakuha ko, nakakainis. Pagtapos mag silicone, okay na yan mga dreno. Ano pa ba? Yun na lang pala. Ito na lang. Itong ano rito, kahoy rito. Na dapat ilagay. Yan. Ayan na lang mga dreno. Tapos, I'm done here. Tapos, linis pala. Kailangan ng linis. Anyway, yan. Pinagliyahan ko. Okay mga dre, uwian na to. $6:20 mga dre, no? Masyado nang madilim at umuulan pa. Maghapon talaga yung ulan, di ba? Tinunaw niya talaga yung snow. Pero okay yan mga dre, no? Pabor yung ano, yung walang snow. Mas madaling mas madaling mag-drive, mas madaling maglakad, hindi masyadong makalat. Kaya okay na okay pag walang snow mga dreno. Uwi tayo. Sana may lutong pagkain. Yun na yung kakainin ko kung anong luto mga dreno. Pag walang luto, magluluto pa ako. Kanina nung pumasok ako mga dreno, alas 7, madilim-dilim pa eh. Kaso uwi ako ngayon. Madilim na. Winter. Sabagay ano pa lang yata no? Fall pa rin ba? O winter na? Hindi ko alam mga dreno. Check ko kung kailan dapat ang simula ng winter. Basta sa akin pag nag-snow, winter na yun mga dreno.